Gaano nga ba kamahal ng Diyos ang taong makasalanan? May mga tao po na kapag nakita na nila ang kanilang sarili na makasalanan pala, sa halip na lumapit sa Diyos ay mas lalo pang lumalayo, either because of pride or because of self-condemnation. Well, both of these two hindrances are very dangerous, but I'd like to point out more on self-condemnation, since many people think this is a good thing. They tend to punish themselves, thinking that they may obtain mercy in doing so. Ang self-condemnation po ay galing sa dyablo. Ipinapaisip sa iyo ng dyablo na ikay hindi karapat dapat patawarin dahil masyado kang makasalanan. Mapanganib po ang self-condemnation. Kung pride ang dahilan kaya hindi makapagsisi ang tao, mas madali pa itong i-overcome dahil maaring magpakumbaba ang tao, lalo na pag dumating ang palo ng Diyos. Self-condemnation, on the other hand, is harder since it removes a sinner's hope of getting saved. So let's read Luke chapter 15 verses 4 to 7. Dito sa verses na ito, ipinakita ng Panginoon kung gaano niya kamahal ang taong makasalanan. Sabi nga niya, iniwan ng pastor ang 99 na tupa upang hanapin ang iisang tupa na nawala. At noong kanyang matagpuan ang tupang nawala, siya'y tuwang-tuwa at nagdiwang sa harap ng kanyang mga kaibigan at kapitbahay. Sa verse 7, kung ating babasahin, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. Mahal na mahal ka ng Diyos. Galit siya sa kasalanang ginagawa mo, ngunit mahal na mahal ka niya. Hinihintay ka niyang magbalik loob sa Kanya. Hinihintay ka niyang magsisi upang kanyang mabago ang iyong buhay at mabigyan ka ng banal na buhay na hindi na gumagawa ng kasalanan. Kaya huwag kang maniwala sa mga sinasabi ni Satanas sa iyong isipan na kailangan mong ipunish ang iyong sarili para mas lalo kang kaawaan ng Diyos o kaya masyado kang masama kaya hindi ka patatawarin. Lahat po ng mga bagay na yan ay pawang kasinungalingan ni Satanas.